Magandang araw, sambayanang Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Mga kababayan, bibigyan po natin ng punto at pananaw itong kalunos-lunos na pangyayari dyan sa may Tacloban City sa Leyte. Ito sa San Jose National High School kung saan tatlo na po ang kumpirmadong namatay at umabot na sa 11 ang mga sugatan na kabataang estudyante ng naturang public high school sa Tacloban City. Ito ay resulta ng mass shooting, pamamaril ng dalawang minor de edad na ngayon ay nasa kustodya na o nahuli na ng mga pulis sa Leyte. Ang isa ay 14 anyos, turning to be 15 pa lang. Ang isa ay 15 anyos. At ang nakakabahala po, ang ginamit na mga baril ay nakarehistro pa at nakapagmamayari ng isa, police, active senior master sergeant, police na naka-assign po sa Philippine National Police Regional Office 8. At ngayon, ito po ay Glock 17, caliber 9mm, at ang isa ay caliber 38 revolver sa isang security agency pa. So, palaisipan kung paano napunta sa kamay nitong dalawang batang kriminal na walang habas na namaril, recovered shells or empty shells, umabot ng 52 empty shells, or more than 50. At nagpapakita na ganun kadami ang ipinutok nilang mga bala. At kaya po nagresulta sa tatlong kamatayan o tatlong pagkakamatay ng mga estudyante at 11 ang nasugatan. So ito po ay hindi isang ordinaryong pangyayari, At lumabas pa ang ilang mga ebidensya na mga almost isang buwan ang kanilang pag-uusap at pinagplanuhan nila itong dalawang ito, at posible may iba pa sila mga kasama kung paano nila gagawin itong mass shooting o maramihang indiscriminate firing sa loob ng isang public school sa Tacloban City. At lumalabas din na hindi ito ordinaryo lang na napag-isipan nila, kundi talagang pinagplanuhan with intent to kill or mass killing talaga, ayon sa naunang mga nakalap na mga ebidensya. Ngayon, binibigyan natin ito ng punto at pananaw dahil ang naging reaksyon dito ni pambansang tagapagtahol ni Marcos na si Claire Castro ay isinisisi niya di umano sa pagpapalaganap ng culture of violence during the time of former President Rodrigo Duterte. Alam natin na ito ay buktot at isang baluktot na pananaw at nanggagaling sa talampakan ni Claire Castro, hindi sa kanyang utak ang kanyang sinasabi. Mga kababayan, una, ang paggamit ng Duterte attack bilang palatandaan di umano ng paglaganap ng karahasan ay convenient excuse upang sabihin ng mga inutil at incompetent na mga opisyal ni Marcos and mismo ni Marcos Jr. ang kapalpakan nila. Kung may mga namamatay noon at mga nagkaroon ng mga patay during the time of former President Duterte, partikular po sa kanyang malaganap at porsigido na pagsasagawa ng tinatawag na war against drugs, ang mga namatay po, aling Claire Marites Castro, ay mga kriminal karamihan or overwhelming of them. Mga sangkot sa droga, sindikato sa droga, mga mamamatay tao, mga kidnapper, at mga akyat bahay, mga kawatan, at mga nagpiperwisyo at salot sa lipunan. Hindi po mass shooting ng ordinaryong mga kabataang estudyante at sibilyan sa mga paaralan. Hindi po nangyari yon sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. That must be clear kay aling Claire Marites Castro. Pero alam natin ang kanyang mga hugot ng salita
ay hinuhugot niya sa talampakan, not from her brain processes. Hindi naman yata kaya ito mag-isip ng matino, ano? Dahil nabubulag nga siya, no? Clouded by prejudice and hatred ang utak ni Aling Claire Marites Castro. And that's the only qualification na mayroon siya. Ang makipagbardagulan rather than present credible, rational, and professional arguments and information input. That should be required sa isang kagaya niya na gumagamit ng opisina ng Presidential Communications Office sa Malacanang. Pero hindi natin nakita yan kailanman kay Aling Claire Marites Castro, ang bardagulan queen at pambansang tagapagtahol ni Marcos at ng Malacanang. Pangalawa, bakit itinuturo sa mga Duterte? At bakit isinisisi doon kahit baluktot na pananaw ito? Sapagkat mayroon po silang layunin na magkaroon ng public mind conditioning o public opinion influence operation. Na ang mga Duterte ang nagpalaganap ng karahasan, kung kaya nakikita daw ng mga kabataan na dapat maging marahas. So that's another distorted view, no? Yan po ay pilit na pagsikil ng malaya at matino na talakayan. Bakit? Sapagkat malinaw na ang naging batayan po ayon sa investigation ng pulis kung bakit umabot sa ganitong karumaldumal na karahasan ang mga minor de edad na ito na mga suspects sa mass shooting sa Tacloban ay dahil sa influence sa internet. Games na nakakapagbigay ng psychological negative impact para mag-entertain ng marahas na mga pag-iisip na gumawa ng karahasan. Tinukoy na mismo yan ng mga ilang expert sa online gaming analysis. At pinatigil na nga itong parang online game na nagpo-promote at nag-i-inculcate, no, nagtatanim ng karahasan as normal na proseso ng paglalaro. Pangalawa, yung t-shirt ng bata o isa sa mga minor de edad rather na may tatak KWDM ay isa po itong t-shirt na nakita din na sinuot ng mga suspects na kabataan sa isa sa pinaka-notorious na nangyari na mass shooting sa isang public school din sa Amerika, sa Estados Unidos, itong Columbine High School mass shooting na nagresulta din po sa mahigit 10 ang patay at mahigit 30 ang sugatan. Ito yung t-shirt na sinuot ng ilan sa mga mass shooters doon na mga kriminal. At ang meaning noon ay, ang translation sa English, dahil ang letters na yun ay KWFMDM, ay German words daw po yun. At ang equivalent ay parang no pity to the majority. So ito yung mga deviant mind, no? Yung lumilihis na kaisipan ng mga kabataan na gusto magrebelde sa establishment. Not rebelde na parang CPP, NPA, NDF, pero galit sa establishment, galit sa otoridad, galit din po sila sa gobyerno. But hindi naman Marxism, Leninism, and Maoism ang ideolohiya nila. Karahasan lang. So ito po nakita sa t-shirt na nakaprint sa bata. At malinaw na hindi po ito dahil sa mga nabalita na war against drugs na nangyari po sa panahon ni Pangulong Duterte. But pilit po ito na ginagamit ng mga troll farms, yung keyboard zombies ni Marcos at ng kanilang mga walang katuturan sa matinong pag-iisip kagaya ni Claire Castro. Ito na po, ipinakita mismo ng mga police investigators ang link kung paano napunta sa karahasan yung kabataang ito dahil sa influence ng internet. Yung hindi regulated na mga napakarahas at napakamasama na impluensya ng mga online games ng karahasan ay hindi na-regulate ng gobyerno, hindi na babantayan. Pangalawa, yung mga balita tungkol sa mass shooting. At ang pangatlo, hindi po tinugon ni Aling Claire Marites Castro ang tinumbok mismo ng mga otoridad na may problema itong anti-child criminal na law, ito yung
Juvenile Justice Act ni Kiko Wow Dagat Pangilinan. Wow, Dagat. Ito, dapat ang tanongin sa kanya, wow, mass shooting. Wow, 3 patay. 11 ang sugatan dahil sa batas na inotor ko. Yan po si Kiko Pangilinan. Sinabi na mismo ng mga PNP na nasa conversation mismo na na-recover nila sa cellphone ng isa o dalawa sa mga minor de edad na ito, ay nandoon ang pagsasabi, huwag ka mag-alala, hindi tayo makukulong. Mga minor de edad tayo. Ayun. So, dapat doon nakatuon sa mga pangyayari, ebidensya, at pagkakadugtong ng sirkumstansya. Pero pinipilit-pit at pilit na binabaluktot ni Claire Castro at ng Malacanang, dahil yun nga ang papel niya ay gawin niyang bobo ang taong bayan para hindi makapag-isip ng tama, pero siya pala ang bobo. Parang kagaya din ni Larry Gadon, bobo! Yun pala, yung sinisigaw niya, bumabalik sa kanya. Ito ngayon ang ginagawa ng Malacanang. They want to make the people become fool, but instead, they are the ones fooling themselves. Silang nagiging bobo. Sapagkat, nakikita na po ng karamihan kung gaano kapalpak at kabulok itong panukalang batas na sinasabi ni Kiko Pangilinan ay para daw ito sa pagprotekta ng kabataan, naging kanlungan ng mga kriminal. Mga courier na kabataan na ginagamit para maging courier sa drug trade, drug trafficking. Established po yan sa panahon mismo ni Pangulong Duterte. Maraming kabataan na nag-iedad lang ng 15-16 anyos at 14 pa nga nasasangkot sa ganito. Ang nagiging kanlungan din ng mga human trafficking sa sindikato at pati na po mga kababayan dito sa paggawa ng krimen na ang ginagamit kabataan. At pag-encourage mismo sa kabataan na huwag kayong mag-aalala kasi 18 anyos pa kayo makakasuhan. While you are under or below 18, hindi kayo pwedeng kasuhan dyan. Pero pwede kayong i-reforma lang. No? Ganun po ang pinuna ng PNP na dapat pababain ang age of accountability, criminal accountability into 12 years old. May ganong panukala na rin po si Senator Robin Padilla. But the PNP did not say na dahil yan kay Duterte na influence. Ito lang ang butangera at bardagulan queen ni Marcos ang nagsasabi na ang sisihin dapat daw si Pangulong Duterte sapagkat nasaktan siya. As if lover siya ni Marcos Jr., nasaktan ang damdamin ni Claire Marites Castro, ang tagapagtahol ni Marcos, nang biniro-biro ni Sara Duterte. Doon sa isang pagtitipon sa Mindanao, sinabi niya na ang mga masasamang damo, matagal yan mamatay. Tapos nagsigaw si Sara, BBM! O, di ba? So, parang yun ay biruan, referring to pagiging masamang damo ni Marcos Jr. without directly telling it to the public. Pero yun naman talaga yun, no? Marami naman po ang sumasang-ayon talaga. Ay negative 13 and negative 15 ang sunod-sunod na pagkalugmok nga ni Marcos sa trust and approval rating sa mga mamamayang Pilipino. So what more could we ask kung ang definition ng pagiging masamang damo? Lalo na ang pagiging mastermind. Na itinuro na siya ni Saldico ng lahat ng ebidensya, lahat po ng mga budget, pinipirmahan niya, pinapalabas niya, pinapatupad niya. 2023, 2024, 2025, kahit alam niya na puno ng kasindikatuhan ng kanyang pinsan at ng mga sindikato nila, pinapalusot at pinapatupad niya, pinipirmahan niya. Kasi nakikinabang siya dahil sa kanya nga nanggaling yung utos na yun. So how would you describe a president like that, no? Na ginagamit ang poder at kapangyarihan para palaganapin at manumbalik ang malawak, malubha at malala sistematikong pagnanakaw, pangungurakot at pandarambong sa pundo ng pamahalaan, mga kababayan. Exactly, yun pong konteksto kung bakit nagbiro si Vice President Sara Duterte sa Mindanao to refer or ipakita at iugnay na ang kasalukuyang kalagayan ng bansa ay nalulugmok tayo dahil nga masama ang namumuno. Pero matagal pa siyang hindi nawawala sa kapangyarihan dahil masamang damo, matagal mamatay. Yun ang konteksto ng joke na yun, no? Talagang nasaktan si Aling Claire Marites Castro. She felt and she acted like she was a scorned lover. Wow. Parang siya ay isang dakilang
mangingibig, na umiibig, na tinalikuran ng kanyang sinisinta na Marcos Jr. At ngayon, dahil po birada direkta ang ginawa ni Vice President Sara Duterte, abatudo, ngal-ngal at ngaw-ngaw itong si Aling Claire Marites Castro. Ayun. So, itinuro niya lahat kay Pangulong Duterte. Sabi nga ng mga mamamayang Pilipino, kulang na lang ituro mo na pati ang pagbaril kay Jose Rizal para i-execute siya ng mga Espanyol na mananakop at kolonyalista. Ipinag-utos din ni Pangulong Duterte yon sa kanyang past life. Sa past life talaga. Ibig sabihin, noon pa ay sangkot na sa krimen si Pangulong Duterte. Kung ang pagbabatayan, ang baluktot at katawa-tawang pananalita at mga pagpapahayag na ginagawa ni Claire Castro. O kulang na lang sabihin niya, in fact, ang labanan ni Magellan at ni Lapu-Lapu sa Cebu, ang nag-udyok nyon si Rodrigo Duterte din. Dahil nabuhay na siya sa past life more than 500 or 600 years ago. Ganyan na talaga yan si Duterte. Nag-uudyok ng kamatayan. So, kulang na lang yun ang magiging pahayag ni Claire Castro just to convince herself at ang kanyang mga amo sa Malacanang na it was the influence of a Rodrigo Duterte government kung bakit may mga mass shooting, may mga pananaksak sa loob ng mga public school systems natin ngayon, at tila bang hindi naligtas ang kabataan ngayon dahil kabataan na mismo at mga minor de edad ang gumagawa direkta ng krimen sa ating sistema ng lipunan. That was the intent of her press briefing kahapon. So kulang na lang, idagdag pa rin niya na ang pagkakaroon ng conspiracy against General Antonio Luna, kay General Luna, utos din yun ni Pangulong Duterte. Ang problema po kung wala ka ng matino na ipahayag, wala kang pagpapaliwanag sa ano na ba ang ginagawa ng gobyerno para mapasiguro na hindi mauulit at mangyayari ang ganitong malawak na mga karahasan involving po sa mga minor de edad at mga estudyante pa. At syempre, idagdag natin dyan ang walang humpay na pang-uudyok at pang-re-recruit, yung terrorist grooming and terrorist recruitment ng CPP, NPA, NDF at mga front organizations nila na kinukonsinti din po ng gobyerno ni Marcos Jr. These are real situations that require the immediate categorical action and intervention on the government. Hindi yung magbintang ka at magsisi ka sa Vice President. Sabi niya, itong si Sara Duterte, dagdag pa ni Claire Castro. Panay lang ito pagpupuna, kritisismo, wala namang alternative o wala namang solusyon. Hindi siya po ang Pangulo. She can criticize, she can give alternative solution. Ang tanong, pakikinggan ba ang kanyang mga suhestyon? Gusto mo na ninyo tanggalin siya sa pagiging pangalawang Pangulo, and she does not even exist to your imagination bilang opisyal ng gobyerno, tapos sa hanapan mo siya ng kanyang suhestyon. Pangalawa, okay yung mag-criticize. You don't have to be required to submit solution to that. At mas maganda kung mag-offer ka rin. Pero, yung reaksyon dapat ng pamunuan at may kapangyarihan ay maging bukas sa pagpupuna. That should be the first line of reaction. Hindi yung ibabalik mo sa nagpupuna. O ikaw, anong gusto mong gawin? O pag sinabi ba ngayon ni Sara Duterte na gusto niya natanggalin si Marcos at pamunuan ng tama ang gobyerno, yan ay suggestion din. Papayag ka ba? O, di po ba? So malinaw that a criticism does not require to offer an alternative solution just for you to make a valid point of criticizing an actual situation or an actual position of the government na mayroon pong negatibong impact sa taong bayan. You can do that. Alam po natin yan. And hindi dapat balat sibuyas yan, si Bardagulan Queen, sapagkat yan ay bahagi ng responsibilidad nila, lalo na ni Marcos Jr. na boss niya, na makinig sa mga pagpupuna ng mamamayan, including ang pagpupuna ng kanyang Vice President na hindi niya kinikilala at hindi niya pinapakinggan. So, the desperate public opinion manipulation na ginagawa po ng Malacanang through sa Bardagulan Queen at pambansang tagapagtahol nila na si Claire Castro
ay mga pagpapakita ng desperado na antas, walang kumpiyansa at walang kakayanang magbigay ng tamang solusyon sa ating mga kababayan. Ako ngayon, hinihingan nyo kami ng solusyon. Number 1, dapat po magkaroon ng tuloy-tuloy na programa ang lahat ng paaralan, teachers and estudyante ng counseling at tuloy-tuloy na pagpapaliwanag tungkol sa pag-avoid ng karahasan na ito. There must be a consistent Department of Education order na ipapatupad ang mandatory counseling sa mga magulang, pag-function ng PTA, at pagpapasiguro ng mga background check ng kabataan na mayroong tendency sa karahasan at every school level. Trabaho yan ng principal, mga head teachers ng PTA. So dapat ipag-utos ni Marcos yan through the DepEd. Gusto nyo ng solusyon? Pangalawa, kailangan po magkaroon ng community interaction ng school doon sa mga barangay, sapagkat doon din nauuwi yung mga kabataang ito kung mayroon bang mga history ng mga karahasan o gang, operations, droga na pwedeng mag-influence ng vicinity ng eskwelahan na ito at ng security sa loob ng paaralan. Gagawin yan sa pamamagitan ng multisectoral dialogue with the DILG, sa mayor, sa mga barangay captain at sa barangay officials. So suggestion ang tanong, gagawin nyo ba yan? Di ba hindi? Imarkahan na ang mga grupo at gang at organisasyon ng preemptive police monitoring na nag-i-exist sa school na ito. Di ba? And then i-disable ang mga Facebook at YouTube at iba pa mga online games sa loob ng paaralan. Dapat hindi papayagan yan na gagamitin during school hours, no? Pwede namang walang Facebook at YouTube, nakakapag-aral naman tayo ilang henerasyon na nakakaraan. At lahat ng cellphone ay kung pwede i-monitor na hindi dapat gamitin during school hours. So pwede yan. Pwede. Kasi regulated dapat ang environment of learning. Hindi yan pwede na nagse-cellphone ka, nagko-communicate kayo dyan, may ginagawa na pala kayong plano. Di po ba? So, suggestion ang sinasabi mo. Ayan, gagawin po ba ninyo ang multisectoral and multilateral na dialogue and in the intervention of multi-agency, DepEd, DILG, PNP, local government officials, PTA, at mga school authorities. Gagawin po ba ninyo yan nationwide para magkaroon ng isang araw dedicated para dito and then tuloy-tuloy na program every week? Suggestion pa lang hinahanap nyo. Nag-suggest na si Ka Eric. Ipapatupad ba ninyo? Di ba hindi? Dapat malinaw sa atin that to criticize does not require that you offer solution. Pero better din kung may solution ka. But to criticize something that is obvious and apparent to be wrong, especially kung ito ay gawang abuso at pagwawaldas sa otoridad at kapangyarihan at pagyurak sa karapatan na ginagawa ng gobyerno, you can directly put up criticism. Okay? Mali po yung baluktot na criticize lang ng criticize na wala namang solusyon. Hindi po kami nagkikriticize na wala kaming alam. At ang taong bayan, hindi simple pumupuna dahil lamang sila ay gustong magpuna. Nakikita nila ang kabaluktutan, kamalian, at ang kabulukan ng administrasyon. That's why they're speaking up, they're standing up, they're voicing their sentiments. Napilit mong iniinsulto at binabastos Claire Castro. You don't deserve to be there in the Presidential Communications Office. You deserve to be doon sa pribado mong buhay. Huwag mong gamitin ang pundo at kapangyarihan at otoridad ng gobyerno para lituhin ang publiko at magpasabog ka ng lason ng mga baluktot mong kaisipan gamit ang pera at pundo at opisina na pagmamay-ari ng taong bayan. Maraming salamat sa panonood at pakikinig kay Ka Eric. Mabuhay po kayo at sana po ay subaybayan ninyo at i-promote ang ating mga videos sa Ka Eric Celis YouTube channel. At of course, ang aming programang Bigwas ng Agila 2.0. Ang ating namang GCash line sa Bangon Sambayanan, People's Advocacy Center that you can donate and support in 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos will do. 0916
0916-308-7710. Uulitin ko lang ha, 0916-308-7710. Rohilda Celis kay Langging para sa Bangon Sambayanan People's Advocacy Center. Mga kababayan, mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay